Yo, what's up? Mark Music here. Ito na mga master. Meron tayong bagong tutorial ng mga master. Pag-usapan naman natin ngayon mga master is about major and minor relative scale. Ito yung pag-usapan natin mga master. Bago ang lahat, magbibigay muna ako ng disclaimer. Di pa ako professional na gitarista. Nagtuturo lang po ako base sa alam ko at sa sarili kong research. Nasa sa inyo na kung susundin nyo o hindi yung mga turo ko. Let's go! Ngayon, start na tayo sa ating topic mga master. Ano ba yung relative scale na minor at major? Dito muna tayo sa major. So, example natin ngayon is yung C. So, yung scale na major C is C, D, E, F, G, A, B, C. Or Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Yan siya, master. Yan yung major scale. Paano natin mahanap yung kanyang relative na minor scale? Madali lang yan mga master. From galing ka dito sa C, ang kanyang relative na minor scale is yung La o yung note na A. Ngayon, ang mangyayari niyan sa scale na galing sa A, La na siya is ganito na siya. La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Or sa note for note natin is A, B, C, D, E, F, G, A. La, Ti, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La. Yan yung kanyang minor scale. Kaya lagi kong sinasabi mga master na yung minor na relative scale is napapaloob lang siya sa major scale ng relative na major. Example nito, yung C natin na example is ito, kailangan meron na rin tayong knowledge ito. Take note mga master, kailangan may knowledge na tayo sa mga family chords. Yan. So, alam mo na yung family chords ng C, C, D minor, E minor, F major, G major din. Kanyang 6th chord ay yung A minor. Yung C, ang relative niya na minor is A minor. Yan. Lahat ng nota dyan sa A minor na yan is yun din yung nota doon sa major na C. Yan. Take note, lahat. Nagbabago lang siya ng starting or yung root. For example, dito tayo sa C major. Yung root natin is nasa C. So, dito yung start natin. So, C, D, E, F, G, A, B, C. Balik tayo sa root. Pag nasa minor na tayo scale is, hanapin lang natin yung A dyan. Number 6 na note niya is A. So, dito yung A. Dito na yung ating root ngayon. Starting, ito na yung start natin sa ating scale. So, hindi na siya major scale. Magiging minor scale na siya. A, B, C, D, E, F, G. Then, root natin na A. O, meron pa isang pamamaraan master para malaman mo yung major scale at minor scale. Yan. Example, gamitin natin yung isang string. Ito. So, dito tayo sa ating example na C. Ito yung pamamaraan mga master. Whole. Yan yung whole. Ibig sabihin ng whole is, yun siyang pagitan na fret. Whole yung tawag sa kanya. Root, whole, whole, then half. Pag sabing half, magkalapit lang siya, dikit lang siya na frets. Yung major scale natin is galing sa root. Meron siyang whole, whole, half, whole, 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 half. Yan. Yan yung kanyang scale sa major scale. Ngayon, yung minor scale naman is ganito yung scale ng minor scale. Root,
whole, half, whole, whole, half, whole, whole. Yan yung kanyang scale. So alam na natin ngayon yung mga whole at half sa mga major at kung ano yung major at ano yung minor. Kaya mga master, mas mainam talaga na alam mo yung bawat nota ng fretboard bago ka mag-proceed dito para di ka malito. Kasi yung step na yun is nasa ano lang yun. Kung isang string, yung whole, whole, yan, half. So, hindi naman po pwedeng ganun lagi yung gagawin natin. Kaya, mas mainam na alam natin yung mga nota. Yan. Or sa nota, ulitin natin, yung nota ng major natin scale is C, D, E, F, G, A, B, C. Yan. So, pag alam na natin dito yung mga nota ng ating frets is kahit hindi na tayo pupunta dito kasi alam na natin. So, gawin na natin yung sa tatlong string, kukunin natin. So, alam natin yung nota dito ng mga fretboard natin. Sundan lang natin yung kanina yung mga note. C, D, shift tayo sa baba. E, F, G. So, shift ulit tayo. A, B, C. Or pwede rin natin gawing 3 notes per string. So, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C. Oh, yun. Gano'n na tayo. Nag-octave na tayo. Pero, yun lang yung nota na yun. Nag-high lang siya. Yun. So, yung gagawin natin, pag nalaman na natin yan mga master, ito, yung C, yung relative niya na minor is A minor. Yan. So, paano natin nakuha yung nota ng E minor relative? So, doon lang din siya doon sa C. Nasa scale lang din siya ng ating major scale na C. Nag-iba lang tayo ng root. Nag-start na tayo doon sa A kasi minor na siya. So, ito na siya. Kung ilagay natin sa isang string, kukunin natin sa string. So, ganito siya. Root, whole, half, whole, whole, half, whole, whole. Yan. Sa isang string yun. Pero kung gawin natin notes for notes is A, B, C, D, E, F, G, then balik sa A. Yan. Kaya mas maganda talaga na alam natin yung mga nota ng fretboard natin para makuha natin siya. Hindi na tayo pupunta doon, mag-stick sa isang string. So, gagawin na natin yung dito, gagawin natin sa ibang string natin patakbuhin yung ibang notes. So, E, shift tayo, B, C, D, shift ulit sa baba, E, F, G, A. Yan. So, kung napapansin nyo, nandun lang din siya sa loob ng scale na C major. Ito yun, master. Meron akong ginawang sulat. Pasensya na kayo mga master. Yan. Yung nakikita nyo dyan mga master sa taas is major scale. Major scale at minor scale yung sa baba. So, meron siyang Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do. Yung sa major scale. Or notes for note C, D, E, F, G, A, B, C. Kung napapansin nyo mga master, magkadikit yung E at F at yung ating B at C. At nakalagay dito is H. Stands for H, nakalagay dito half. Then yung mga W na yan is whole. Ibig sabihin yan, sa gitara niyan, sa frets, meron siyang pagitan na frets dito.
Yan, may mga pagitan yan na mga frets. Ito magkadikit na to is magkalapit na frets yan mga master. So, do, re, mi, yan na. At dito na tayo sa ating minor scale. So, sa minor scale, kung napapansin nyo yung do, nandito na siya. Nandito na siya. So, nag-i-start na yung ating scale sa la. So, ito na yung magiging mangyayari. La, ti, do, re, mi, fa, sol, la. Yan, mag-i-end siya doon sa la. Or yung octave niya. So, meron siyang whole, yan, pagitan, then half, whole, half, whole. Yan. Yan mga master. At kayang-kaya natin sa lahat ng key, ito rin yung susundan mo, yung mga whole na yan. Pero of course, kailangan alam natin yung mga nota. Meron na tayong knowledge about nota para mas madali nating maintindihan yung major relative at minor relative niya. Para hindi na tayo malilito dito mga master. So madali lang matandaan mga master yung relative na minor scale sa major scale. Basta tatandaan nyo lang lagi mga master na yung pang 6 chords or pang 6th note, yan yung kanyang minor na relative. Yan. Kanina, example natin C. Yung kanyang pang 6th chord is A minor. So, nandyan yung kanyang relative na minor scale. Bigay pa tayo ng example. Pag nasa G tayo, yung kanyang 6th chord is E minor. So, nandyan yung kanyang relative scale na minor scale. Pag nasa F naman tayo, ang kanyang 6th chord is yung D minor. So, nandyan yung kanyang relative minor scale doon sa ating major scale ng F. Yun. At sa D naman tayo, yung kanyang relative minor scale or yung kanyang pang 6th chord is B minor. So, dyan tayo mag-scale ng minor scale na nakarelative sa D major. Pag nasa E naman tayo, yung kanyang relative na scale is C sharp minor o yung kanyang pang 6th chord. Pag nasa A naman tayo, ang kanyang relative naman na minor is nandito sa F sharp minor. At pag nandito naman tayo sa B, ang kanyang relative na minor scale o yung kanyang pang 6th chord is yung G sharp minor. Madaling tandaan lang mga master. Napakadaling tandaan lang. Basta, hanapin mo lang yung pang 6th chord sa family. Yan. Para makuha nyo yung scale. At doon lang kayo maglalaro mga master. Makukuha nyo na yung scale. Yung major scale is nakakapaloob lang doon yung minor scale or yung relative minor scale. Yun lang mga master. Sana marami kayong natutunan dito mga master. Yan, ito yung update natin para sa ating major and minor relative scale. Peace out!